Yo, what's up guys? Welcome sa aking vlog. So, mag-a-answer review tayo nitong GSX-S 150. Yan. So, ito yung gamit ko for 1 year and 8 months. Yan. So, ang kanyang tire is 90/80 by 70. Then, sa likod is 130 by 70. 130/70. Yan. May 17 yan. Tapos, syempre, sabi ko sa inyo mga in-upgrade ko rito. So, yung extension guard sa likod. Yung mud guard sa likod. Tapos, front fender extension, syempre. Tapos, radiator guard. Side mirror, nagpalit na rin tayo. Ito, accessories. Yan. Cellphone holder, syempre. Then, sa kabila, yan, muffler. Nagpalit na rin tayo ng muffler. Ay, may dahon pa. So yun guys. So sa overall looks nya guys, minsan na pagkakamalang big bike. So ito yung sound check nya. So medyo napainit ko na yan. So let's go na tayo sa test ride. So kung ikaw ay 5'5", 5'6", 5'7", abot na abot mo to. Yan. So, abot na abot mo to. Yung liters, tank capacity 11 liters. Yan. Definitely guys, yung specs nito, yung makina nya, same na same lang ng Raider FI. As in, same na same lang talaga. So this is 6-speed manual. 1 down, 5 up. So yun guys, sabihin ko sa inyo yung pros and cons nito, no? Bago kayo bumili, kung gusto niyo bumili nito, yung clutch and shifting niya malambot lang guys. Yung clutch tama. So yun yung muffler para natin guys. Muffler ko pala is Yoshimura R11. Yoshimura R11 yan. So una-una syempre yung pros nito yan. Ano? Yung looks niya syempre napagkakamalan siyang big bike minsan yan. Pagkakamalang 250cc, 400cc ganyan. Minsan yun. Kala nila Kawasaki to. Tapos so far top speed ko pa lang dito 130. Nakaka 130 pa lang tayo dito. So yun, minsan napagkakamalang big bike ganyan. Kung may magtatanong sa inyo sa stoplight, sir ilang cc yan sir, ganon. Yan, looks una, tapos tank capacity syempre 11 liters na yan. Parang 11 liters na yan, pang matagalan na, pang long ride na yan.
yun nga, dahil makina siya ng Raider 150 Fi, malupit sa hatakan to, boss. Malakas ang torque nito. So overtake kung overtake. Devil's getting by. Yun, torque, acceleration, goods to. The best so far sa nahawakan ko. Kasi before, ang gamit ko Smash 115. So big. Kaya sobrang gustong gusto ko yung performance nito kasi malaki yung tinalon ng CC na tinesting ko eh. Tsaka lahat ng gearing nya may torque. Kahit umabot ka ng 6 gear, may torque pa rin siya. Hindi kagaya ng iba na pag nasa 6 gear na, malamya na yung ano. Pag nasa high gear na, malamya na yung torque nya. Ito meron pa rin. And syempre, dahil ano siya, naked bike, sa mga traffic, madali siyang isingit. Madali magmaniobra. Tsaka manipis siya, hindi siya bulky. Unlike Gixxer 150, medyo bulky. So, medyo hesitant ka pa magsingit-singit pa ganun. So, dahil slim type siya, slim type yung ano niya. Slim yung fairings niya, yung appearance niya, madali lang siyang isingit. Tsaka magaan. And this brake na rin harap likod. So malakas na yung stopping power nito. Around, around. Tunnel check, eco check. Yan yung cons naman ito, guys. Yan, kaya naglagay ako ng mudguard sa likod ng tire hugger kasi malakas yung talsik nito, guys, sa gilid dito sa likod ng binti mo pag mabaha ganyan. Pagbaha, malakas yung talsik niya. Pati yung angkas mo magre-reklamo eh. Kasi pati sa kanya may talsik din eh. Sa likod. Sa likod ng binti. Tapos syempre yung angkasan mataas din dahil mataas nga yung medyo mataas nga yung seat height nito. Mataas din yung angkasan. Kita naman natin medyo nakahiwalay siya yung angkasan nito. Diba? Putang na. Ganyan, no? Yun, so kung mahilig kayo magangkas ng mga small girl,
reklamo talaga. Tapos maliit nga yung upuan ng angkasan niya, so reklamo din yun. Pero sabi nga, wala naman perfectong motor. Tis pogi ka talaga dito, boss. And dahil nga naked siya, upright position ka, ano, hindi siya masakit sa likod. Singit tayo dito, boss. Sinasabi ko sa inyo, madaling isingit sa traffic to, boss. Madaan na tayo dito, guys. Pasensya na. And share road lane naman to, eh. Share lane na share road. Tapos isa pa sa cons nito, guys, medyo mahirap hanapan na accessories to. Dahil hindi siya common, hindi siya masyadong common sa kalsada, pati sa mga sa mga shop, hindi siya masyadong common sa mga shop. Naalala ko nga nung nagpa ako nito, PMS. So sa kasa. So yun, nakala nung nahanap niya yung battery, tapos yung dito sa may likod nakatornilyo pa, so inahatak niya agad. So it's indicate na hindi familiar yung nasa kasa na mag maintenance nito. So ako na nagme-maintenance mag-isa. Isa rin para sa mga pros nito, guys, is para kang nagme-maintenance ng underbone. And yun, yung sa kanyang oil capacity is 1.3 ml, so 1 liter and 300 ml. Yun lang naman yung cons niya. Yung seat height, tapos itong angkasan, yung talsik sa likod. Yun, tapos recommend ko na rin sa inyo na maglagay kayo ng radiator guard, kasi exposed talaga yung radiator niya. So kaya binili ko siya, guys, kasi actually ang dream bike ko talaga before when I was in high school GSX-R or college, yan, GSX-R yung sports bike nito. Since nung nagkatrabaho na bitin pa rin sa budget, so GSX-S na lang. Ito na lang, naked bike. Hindi rin naman ako nagsisi na ito yung binili ko, kasi same engine lang din, and mas maganda pa siya kasi nga naked siya, madali siya isingit sa traffic. Yun nga, yung isa rin sa niya, dinhanapan ng mga shop na nagre-remap. And kung may mahanap ka man, mahal ang singilan. Dahil nga hindi siya common. So may nakita ako nito sa Facebook. Ang remap daw ay 4.5 to 5K. So, diba?
mahal. Pero kung nasa Raider FI ka, nasa 2K lang ang maximum yata or 3K ganun. And kung may hindi man ako mabanggit, paki-comment na lang, no? Kung ano yung mga gusto nyo pang malaman dito sa GSX-S 150 natin, no? So yun lang guys, hope you enjoy this video and thank you sa panonood. Yun lang, peace.